Hello mga mamshi! Another mini vlog! Ibang-iba nga talaga ang ambience dito sa bukid. Yung tipong ang sarap kang gumising sa umaga, lalo na nga kapag ganito yung paligid mo. Napakatahimik at wala ka nga iba maririnig kundi nga yung mga tilaok ng manok. Mabay nga lang kami ni Chantal kay Tito Kim niya pag uwi nga kagabi dito sa bukid. Uwi nga ako dito dahil atin nga sana ako ng FDS kaso nga ay na-postpone kasi nga napakalakas ng ulan kaninang umaga. Hindi na nga siguro nakabiyahe yung sir nga namin ng Porpis para nga pumunta dito sa bukid. Tanghali na talaga nito na makapunta nga kami dito sa may tindahan. Abutan ko nga itong si Inay tsaka nga itong kapatid ko na nagtutuhog nga ng mga paninda nila ng ihaw. Kapag nga ganitong walang pasok ay si Kim nga nagbabantay itong tindahan nila. Pag talagang maahong kami dito sa bukid, kahit isang araw nga lang, ay pakaramdam ko ay nakakapahinga ako. Baka talaga kasi sa pakaramdam yung kahit papaano ba ay may nakakakwentuhan ka, may nakakausap ka. Tanghali na nga kami nagising ni Chantal at napasarap nga ang tulog namin doon sa malaking bahay ay naligo na nga rin kami doon. Kaya naman nga papunta namin dito sa may tindahan ay nakikainan na nga lang kami at syempre hindi nga mawawala sa akin ng pagkakape. Normal lang nga talaga yan dito sa bukid yung tipong walang oras nga ng pagkakape. Yung tipong kahit mapadaan ka nga lang dito ay ang iaalok talaga sa iyo ay kape. May reglayan. Kaya, ay bakan, pinakulit. Tubig, ayun. Kamay magaling. Ayaw gaso. Ay nako, yung mga ganito senaryo talaga yung nakakamiss dito. Dahil si Papa nga pinakamasarap gumawa ng sauce para sa amin, siya nga yung gumagawa ng sauce para nga sa ihaw-ihaw na tinitinda nila dito. Hindi nyo man nga tatanong mga mamshi, pero ito si Papa nga ay simula bata pa lamang ako pag fishball na nga yung hanap buhay niya. Yun talaga yung naging source of income niya at bumuhay talaga sa aming apat na magkakapatid. Tigil na nga lang siya sa pag-fishball simula nga nung nagka-sidecar siya. At nagsimula na nga rin siyang mamasada. Tapos ngayon tuwing bababa nga siya ng bayan, bumibili siya dito sa bukid ng mga gulay-gulay, tapos binebenta niya naman doon sa bayan. Sobrang hardworking ng papa ko na yan at talagang masasabi ko na siya talaga yung the best papa in the world. Tipong hindi siya matitigil na walang trabaho. Halimbawa yung uupo lang, tatambay, ganun, hindi siya ganun. Parang hindi niya alam yung salitang pahinga, ganun. Kahit nahihirapan na yung taong yan, never kami talaga nakarinig sa kanya ng reklamo. Ewan ko ba bakit iniwan? Nasa papa ko naman anyway, na past is past, kalimutan na natin. Ito lang talaga yung nakakatuwa pag andito kami sa bukid. Yung tipong hindi mo na kailangan gumastos para lang makapagmerienda ka. Yung tipong manguha ka nga lang dyan sa tanim ng kapitbahay, ay yun, meron ka nang maiilabon. Kasi naman kami lang din naman magkakapatid yung magkakapitbahay. Prito nga lang pala itong kapatid ko ng kamote para nga maipang merienda namin ngayon. Tunaw na nga lang din ako ng asukal at ginawa ko nga itong kamote Q dahil alam nyo naman yung mga bata napakahilig sa matatamis. Kaya nga nang palagi ko sinasabi na kapag andito ka nga sa bukid, hindi ka talaga magugutom. Basta masipag ka lang, mabubuhay ka na dito. Yan, lolo at lola ko na yan, napakasisipag niyang magtanim. Lalo na yung mga sili, talong, okra, ganyan. Napakasipag niya ni tatay magtanim. Dahil syempre kape is life nga dito. Timpla nga ako ng kape para i-partner nga namin dun sa kamote Q. Dito, hindi pa isa-isa lang ang timpla ng kape, yung tipong pansarili mo lang. Ganun mga mi, lima kung kapag may dumating pa or napadaan pa, sige, timpla pa ulit. That's our kind of being thoughtful. Ay, charis. Okay na kaya. Ay nako, mabilis talaga ako mananaba dito dahil maghapon na akong kumain ng kumain ulan pa nga ng panahon. Thank you palagi sa panonood. Bye!